Mga kabombo at mga Kastar Nation, bago ho tayo umusad sa iba pang malalaking balita, ngayong oras po na ito, nasa linya ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney Mark Tolentino, isa ho sa mga kilala na naghain kamakailan ng ilang petisyon. May kinalaman din ho dito sa usapin kagaya ng kinakarap po ni former President Rodrigo Duterte, and of course yung mga related na mga paksa ay kanya hong may paliwanag na rin sa atin yung kanyang mga salobin hinggil ho dito sa itinatakbo ng kaso ni former President Duterte dun ho sa International Criminal Court. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. Pabatiin muna namin po kayo. Attorney Mark Tolentino, please go ahead. Welcome to the program. Okay, Attorney? Good afternoon po sa atin lahat, sa mga followers natin, mga viewers natin dyan sa Bombo Radio Philippines. Ayun. Maraming salamat ho at kayo'y aming nakausap sa pagkakataong ito. Unang-una, makikikumusta lamang ho kami. Are you satisfied, Attorney, doon sa itinatakbo ho ng kaso nitong si former President Rodrigo Duterte? Nagsimula na ho kahapon and well, nabigyan ng tsansa ang prosekusyon at maging ang panig ng depensa na makapagsalita ng kanilang panig. Ano po so far ang inyong obserbasyon, Attorney Mark? With respect to kumpiyansa or satisfied, hindi natin pag-usapan yan kasi in the very first place, I believe in my personal capacity na yung ICC, International Criminal Court, walang jurisdiction sa kaso na ito kasi very clear kasi yung ICC rules na in order na may jurisdiction sila, kailangan walang working and functioning justice system sa Pilipinas. Kasi kung tagapin po natin yung jurisdiction ng ICC, it means inamin po natin na wala tayong working Department of Justice, wala tayong working Supreme Court. And hindi naman yan ang totoo kasi we have a strong and working DOJ, strong and working Supreme Courts. May mga nagsasabi na maganda yung pagkalatag ng lead counsel ni former President Duterte na si Nicholas Kaufman. Pero may buwelta rin yung panig po ng kabila na sa panig ho ng prosekusyon. So sa tingin ho ninyo, magkakaroon ba ng kumbaga dibdiban na tunggalian itong magkabilang panig batay dun sa mga nailatag na inisyal na impormasyon, bagamat kayo man ay hindi sumasang-ayon na ang International Criminal Court ang siyang duminikho nito, Attorney? So with respect sa kanyang kaso, narinig ko kasi yung mga abogado ng prosecution and of course the good lawyers ng depensa. Nakita natin yung abogado ng prosecution is ginagawa nila ang ICC as a political court. Ibig sabihin, nag-base sila sa mga isyung papolitika, sa Pilipinas, which hindi naman yan dapat pag-usapan. Kasi ICC is a court of law. With a court of law, kailangan mag-base lang dapat tayo sa ebidensya, mag-base lang tayo sa batas. Hindi dapat gawing political circus ang ICC. Okay. Attorney, kani-kanina lamang ay nagpatawag ho ng press conference itong si Attorney Levito Baligod and si former Representative Mike Defensor, no? At nagbunyag ho sila ng tungkol doon sa issue ng umano'y suhulan ng milyong dolyar para ho sa mga International Criminal Court prosecutors. At idinadawit ho nila itong pangalan ni former Senator Antonio Trillanes IV and yung former representative na si Elizalde Co. Ano ho ang take po ninyo dito, Attorney? Kung tingnan mo yung mga sinasabi nila, yung ICC talaga, it can confirm na yung kaso ni former President Digong Duterte, may connection yan sa isyung domestic or papolitika dito sa Pilipinas. It confirm na yung si President Digong Duterte hinigda para at least ma-neutralize ang mga Duterte dito sa Pilipinas. Lalo na i-avoid nila na may isang Duterte na manalo for 2028 election.
But of course, yung mga sinasabi ng through the press conference kanina, kailangan pa yan patunayan in courts. But kailangan din na sagutin yan ni Senator Trillanes or yung iba pang sangkot kung ano talaga ang katotohanan. Attorney, alam ko dati nakapaghain po ang inyong panig ng ilang petisyon dyan sa kataas-taasan hukuman. As of now, meron hubang pending petitions pa na hinihintay related ho dito sa sitwasyon ni former President Rodrigo Duterte? May mga kaso pang pending, which hindi naman ako yung handle, but of course may iba mga lawyers na mga kaibigan po natin. But may mga pending pa like yung issue about habeas corpus, yung issue na constitutionality, yung about sa paghuli ni former President Digong Duterte na pending ngayon sa Korte Suprema. And until now, we are waiting for the resolution ng Supreme Court. Paano ho kaya ang magiging implementasyon if in any case ay magkaroon ng resolusyon sa lalong madaling panahon ang Korte Suprema dito ho sa writ of habeas corpus? Paano ho ba ang magiging sistema rito, attorney? Knowing in my personal capacity, very clear na yung Supreme Court kasi is the Supreme Court ng Republika ng Pilipinas. Under lang niya ang Court of Appeals, under niya sa Ligan Bayan, the Regional Trial Court, yung MTC. But hindi nila under ang ICC because the ICC is under their own statute. It is an international court. So, para sa akin, maging moot and academic na walang authority ang Supreme Court na sabihan ng ICC na ibalik si Digong Duterte sa Pilipinas. But of course, the Supreme Court may jurisdiction and may authority to declare na yung paghuli sa kanya is legal ba or illegal, may kidnapping ba nangyayari or wala, may pang-abuso ba sa Philippine government sa pag-surrender sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. So yun na lang ang dapat tutukan ng Supreme Court kasi pag i-order ng Supreme Court na pabalikin si former President Digong Duterte sa ICC, i-order ICC, walang jurisdiction ng Supreme Court sa ganung bagay. So kung ganun po, attorney, sabi nyo magiging moot and academic na, pero ano ho yung nakikita pa natin na posibleng legal remedies dito sa sitwasyon po na ito? Ano pinaka, kumbaga, win-win solution para ho hindi, kumbaga, masaklawan ng local courts, yung international criminal dalawang option yan. Dalawang option yan. First option, kailangan galingan talaga ng mga abogado doon sa ICC na hindi na ituloy ang trial. Dito pa lang sa pagbasa ng mga aligasyon, i-dismiss na ang kaso kasi walang probable cause and pabalikin na si Tatay Digong Duterte sa Pilipinas. So, depende yan sa ating mga abogado and sana yung ICC will decide based on law, based on evidence, and of course, based on merits. Yun ang first natin tutukan, yung performance ng ating mga abogado and the fairness ng ICC. And second naman natin na pwedeng gawin is through diplomatic channel. But of course, tingnan natin yung ating presidente kasi the President of the Philippines, ngayon si BBM, siya talaga ang chief ambassador ng Pilipinas. So tingnan natin kung bilang Pilipino, kalimutan sana niya yung mga isyong papolitika, kung di tingnan lang niya dapat si Digong Duterte bilang isang Pilipino. Bilang isang Pilipino, may obligasyon siya na depensahan ang isang Filipino citizen. Hindi na sana niya tingnan na si Digong Duterte bilang isang presidente. Tingnan niya si Digong Duterte bilang isang Pilipino. And the Philippine government may obligasyon na depensahan, protektahan ang bawat Pilipino. Kung may nangyaring mga OFW na sangkot sa mga krimen, mga issues sa ibang bansa, didepensahan nga natin sa ating government. How much more ang former president? But in this case, bilang isang Pilipino, the Philippine government has an obligation to protect and defend si President Digong Duterte. Kalimutan na nila na si Digong Duterte bilang former president, but dapat hindi nila kalimutan na si Digong Duterte ay isang Pilipino. Okay, with that, maraming salamat po, Attorney Mark, sa napaka
kumbaga komprehensibong paliwanag po mula sa inyong panig. Of course, yan po ay batay sa inyong obserbasyon din dito sa mga nangyayaring mga development sa kaso ng former president. Thank you so much, Attorney. Thank you, Bombo Radio Philippines. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Attorney Mark Tolentino, isa ho sa mga abogado na nakatuon din ho ang atensyon dito sa mga usapin may kinalaman kay former President Rodrigo Roa Duterte. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.